Mayo, itinampok ng GMA Kapuso Foundation ang kwento ng isang ina na pinalala ng nanlalabong paningin ang pangungulila niya sa kanyang pamilya. Ngayong Sight-Saving Month, nabigyan linaw ang kanyang nanlalabong mundo dahil sa tulong ng ating mga partner at donor. Kasabay ng paglabo ng paningin ni Liberty noong 2016, ang paglabo rin umano ng relasyon nila ng asawa. Mas naging madilim ang kanyang mundo nang tuluyang mawala ang paningin at iwan ng kanyang asawa at mga anak. Simula noon, ang kanyang kaibigan na si Melinda ang nag-alaga sa kanya. Dahil sa mahal ng gamutan, humingi sila ng tulong sa GMA Kapuso Foundation nitong Abril. Ipinasuri at pinaoperahan natin si Liberty sa Asian Eye Institute at sumailalim sa pangalawang operasyon sa Ophthalmological Foundation of the Philippines. Kay Liberty, cataract surgery plus yung tinatawag natin na retina surgery. Yung inooperahan yung retina kasi dun nga yung damage from diabetes, di ba? We had to peel or talagang tatanggalin mo isa-isa yung mga membranes. Tapos ni-laser yung retina niya, which is what we usually do for patients with advanced diabetic retinopathy. May payo rin si Doc para mapanatiling ang malinaw na paningin. Mas magandang comprehensive exam na ma-check from the front to the back yung mata mo. Ngayon, nakakaaninag na si Liberty ng kulay at nakakabilang na rin. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang gamutan at siya'y nagpapagaling pa para sa susunod na operasyon sa kanyang kaliwang mata. Medyo nakakakita na po ako, nakakaaninag, pero malabo pa rin. Pero ang good news po doon sa sinabi ng doktor na nag-opera sa mata ko, malaki naman daw po yung improvement. Ay po itong bag ko. Anong kulay yan? Kulay blue. Tapos yung mga kamay ko, naaninag ko siya. Bukod dito, pina-makeover na rin natin siya para manumbalik ang kumpiyansa sa sarili. Sinama rin natin si Melinda. Gustuhan ko po siya. Masayang-masaya po ako. Salamat po. Inspirasyon ang hatid ng isang balut vendor sa aming nakilala dahil hindi napadagpadaig sa hamon ng buhay kahit pa siya ay may kapansanan. Bawat araw ay matapang niyang hinaharap para sa kanyang pangarap para sa pamilya. Kabilang siya sa natulungan ng GMA Kapuso Foundation. Sa gitna ng tanghaling tapat, lakas loob na nagbibisikleta si Raymar sa Taytay sa Rizal gamit ang kanyang isang kamay para kumuha ng mga ilalakong balot at penoy. Ipinanganak si Raymar na putol ang kaliwang kamay. Pero di ito naging hadlang para makatulong sa kanyang nanay. Nakakatuwa kasi talagang sumikat na. Parang yung ginawa niya na nakakatulong sa akin. Sabi niya, Mama, nasa diskarte lang natin ito. Pagkakuha ni Raymar ng mga balot, matyaga niya itong lilinisin, lulutuin at saka ibebenta mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Si Mama po, kami lang po dalawang nagsasama para din lang po din siya mahirapan. Kaya ako na lang po gumagawa ng way para sa pagkain sa araw-araw. Tapos nagsishare din sa pangupa dito sa bahay. Kada araw, kumikita siya ng 200 hanggang 400 piso. 50 pesos dito itinatabi niya para sa pangarap na e-bike. Para hindi na mabasagan ng balot si Raymar sa tuwing nagbibisikleta, kabilang siya sa 5 individual na nabigyan ng GMA Kapuso Foundation ng libreng arm and hand prosthesis, katwang ang LN4 Foundation. Gawa siya sa special na plastic. So, matibay na materyales siya. Tapos, yung mga materials nito, hindi rin kinakalawang. By this prosthetic hands, pwede na silang makahawak ng kahit na anong tools na kailangan nila sa mga
everyday na work nila. Malaki po siyang tulong sa akin kasi sa pang-araw-araw na ginagawa ko po. Maraming pong salamat po. Ilan din sa mga nabigyan ay naging biktima ng paputok at naaksidente sa makina na ginagamit sa trabaho. Mga kapuso, patungo rin po ang GMA Kapuso Foundation sa Oriental Mindoro para mamahagi ng arm and hand prosthesis at wheelchair ngayong linggo. Malayang pangingisda para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Yan ang tanging hiling ng mga mangingisda mula sa Aborlan sa Palawan. Dahil kulang sa kita, dinayo sila ng GMA Kapuso Foundation para hatiran ng kompletong gamit pang eskwela ang kanilang mga anak. Dahil sa tensyon sa West Philippine Sea, hindi muna pumapalaot sa bahagi ng Kalayaan Island Group ang mangingisda mula sa Aborlan, Palawan na si Lester. Nangangamba kasi siya sa kanyang kaligtasan. Kaya ang dating kinikita na halos 6,000 piso sa tuwing nangingisda, ngayon, swerte na raw kung may maiuwi siyang 1,000 piso. Ngayon po, dito sa tabi, yung mga mumurahing isda na lang yung nahuhuli namin. Kita, konti na lang po. Ito rin ang hinaing ni Diomedes na walang ibang hangad kundi mapagtapos ang pag-aaral ng anak. Yung mga mahirap na katulad namin, yun ang talaga, apektuhan. Kami nagtatrabaho lang para mabuhay ang pamilya namin at makapag-aral ang anak namin. Kaya sa pagpapatuloy ng unang hakbang sa kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation, nagtungo tayo kasama ang Philippine Navy at Philippine Marines sa Palawan upang hatiran ng kumpletong gamit pang eskwela ang 2,400 estudyante na anak ng mga mangingisda at magsasaka. Narating din natin ang sitio Daan, isa sa malayong sitio sa Aborlan kung saan malimit ang nagtitinda ng school supplies. Dito po, bihira ka pong makakita ng school supplies. Kung meron man pong school supplies dito, katulad ng mga lapis, yung pinaka-importante po, ballpen, medyo mahal na po. Nagpapasalamat po ako ng malaki sa inyo, ma'am, na nakarating ang Kapuso Foundation dito dahil marami sa amin na mga nanay na namumroblema talaga ng mga kagamitan sa mga anak at natugunan po ninyo. Sana po ang mga gamit na ito ay makatulong at magsilbing inspirasyon para sa mga kabataan sa kanilang unang hakbang patungo sa kanilang mga pangarap.